kanyang yumi at ganda, dayuhan ay tulo laway. Hey, good morning po mga kapwa ko soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo't higit ang puwersa 99.9% it's sa puwera. Handa na ba ating mga sagradong boto para sa tunay na pagbabago simula sa 2028? Abay, tara na! O kaya wag na tayong patumpik-tumpik pa, kikilatisin na natin ngayon ang kaungasang kaisipan ni Ombudsman Samuel, believe it or not, Martires. Where na you? Wala yung kaungasang kaisipan niya. Hanapin natin. Hindi maaaring mawala yun. Imposible mawawala yun. O, ito na siya. Roll, BTR! Just a minute. At ito naman po ay kumbaga ay masustansya po ito. Kaya it's worth the wait. Alam ko na ibalanda ko na ito sa inyo noon, kahapon. Pero para lang mas lalong malinaw po ang ating pinanggagalingan, ito muli. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. Ang korupsyon po sa ngayon ay hindi mapaglalabanan ng batas lamang. Pero sa ngayon po nangyayari ngayon, wala na tayong respeto sa Diyos, wala tayong respeto sa sarili natin. So not during our lifetime we'll be able to solve corruption. Ang corruption po ngayon sa Pilipinas ay nagiging endemic. Ang corruption po ngayon sa Pilipinas ay nagiging parang fashion, becomes a fad. Because money becomes power. And if you have power, talagang kailangan sikat ka. Tumataas po ang incidence ng corruption sa bawat ahensya ng gobyerno at magugulat po kayo. Mayroong mga departamento ng gobyerno hindi nyo akalain ay corrupt, akala nyo natutulog. Pero mas corrupt pala yun sa ibang ahensya ng gobyerno na akala nyo ay corrupt. Wow! So ano sinasabi niya? Tandaan po natin yan, Kailangan daw tayo magbago. Pero pag nagbago tayo, hindi daw kasi masusolusyonan ng batas ang korupsyon. Nako, kaungasang kaisipan po yun. At totoo naman, sinabi niya magbago tayo. Pero, more than magbago, hindi tayo mga Pilipino. Well, dapat both ways, Magbago ng values ang mga kawatang kuno ay politician at magbago din tayo ng galaw na tayong lalo't higit na sa puwersa 99.9% sa puwera. Kailangan aktibo tayo, maging aktivista po tayo dahil yun naman ay patriotiko po nating tungkulin. Pero more than that, kailan baguhin natin ang proseso, ang sistema, sapagkat ang nangyayari kasi ngayon dito, hindi demokrasya, diktadorya, diktadorya nangyari dito sa ating bansa. As in, yung mga nagnanakaw, sila din ang nag-iimbestiga, sila din ang nagpupusikute, sila din ang humuhusga. So, saan tayo dadamputin pare-pareho? Dali lamang lahat naman ng iyan ay kayang-kaya po nating patunayan. At syempre, ito pa po, pakinggan din po natin ito kasi ito'y mahalaga na, importante pa sa pagpapatakbo ng bayan. Kailangan may checks and balances sa gobyerno. Pero, alinsunod sa tunay na demokrasya, sa checks and balances ng tunay na demokrasya.
Pakinggan natin ito ungas na ito. Otherwise, kung wala tayong system of checks and balances, magulo ang ating bayan, hindi po ba? Kaya yung checks and balances, ang sabi nga, yung legislature is the purse, yung pera. Yung executive is the sword to implement. And the judiciary is the conscience of the nation. Wow! So, dali mo na. Tapos ka na eh. May tama naman siya, ano ha? Na dapat ang judiciary is the conscience of the nation. Di lang konsensya. Ang pinakatumpak talaga riyan, ang judiciary is the sword of Damocles hanging over the heads of kawatang kuno ay mga politicians. Ano po? Sword of Damocles. O kaya sa Filipino parlance, tabak. Kalasag at tabak ng mga mamayan laban sa mga kawatang kuno ay politisyan. Bakit tayo ang dapat may hawak ng tabak at kalasag? Sapagkat sovereignty resides in the people. Namnamin po natin ito mula uli kay Attorney Christian Bunsod, isa sa lumimbag ng ating pong 1987 Constitution. Or I should say, isa sa mga bumaboy ng demokrasya, ginawang diktadorya. Sabi mo, ang pwedeng mag-file sa Korte Suprema ay yung mga congressman, di ba? Yung ordinaryong tao, halimbawa si Titus Almonte, yung aming researcher dito, pwede ba mag-file? O sila lang, mga congressmen lang? No. Anybody. You know why? Kasi if you read the Constitution, the very important point doon sa principles, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from the people. In other words, the people are principals and every government official is a public servant or agent of the people. Right? So yung impeachment proceedings, yung Article 11 ng Constitution is there to protect the sovereign people from government officials who are not doing their job, betrayal of, culpable violation of the Constitution, treason, graft and corruption, and betrayal of public trust. Kaya yung Article 11 is really a protection of the sovereign people. So the people can go to the Supreme Court. Okay. So sa lahat na... Pambirang patis, ano ha? So, in effect, ulitin ko lang ang sinasabi niya, sovereign ang people. That is why pwede silang dumulog sa Korte Suprema upang humirit na panagutin ang public officials. At ang sinasabi niya rito, in essence, ano ha, sa kanyang kaungasang kaisipan, no ha, itong mga opisyal ng gobyerno ang dapat magpoprotekta sa mga principals tayo, sovereign Filipino people, ano ha, laban doon sa mga opisyal din ng gobyerno, ano ha, na yumuyurak, nagnanakaw sa ating kabambayan at umaabuso sa ating karapatan ng ngangamkam ng ating mga lupain. Ang tanong, paano kung magsabuatan yung mga kawatang opisyal at lahat ng opisyal na kawatan, lahat man sila kawatan di ba? Saan dadamputin tayo? So mali yung konsepto niya ng checks and balances sa gobyerno. At yan ang aking patutunayan, mga kaitsapwera, sa pag-usad ng ating palatuntunan. Ano po? So, saan na nga ba tayo? Tapos na tayo rin, solusyon sa korupsyon, okay, bla bla bla. And then, dito tayo sa susunod po nating exhibit. Ano po? At ang exhibit natin ngayon ay ang Kalayaan Caravan. Tapos na tayo rin, no? Sentido común. Okay.
Team juror, okay, dito tayo sa beauty of trial by jury. So, malinaw po na ang korupsyon ang may kagagawan ay yung mga iniluklok natin sa gobyerno. At malinaw na kaya namamayagpag ang mga nakaluklok sa gobyerno dahil nagsasabwatan sila. Nagiging sindikato ang buong gobyerno. Tandaan po natin yan. Kung hindi sila nagiging sindikato, mapapanagot sila kahit papano. Hindi mo ba? Hindi po ba? Ngayon, ganito. Ano ba ang kulang sa atin? Ang kulang sa atin ay tayo ay mga sovereign, pero mga alipin. Yung pong kalasag natin at tabak laban sa mga kawatan, napunta sa kamay ng mga kawatan. Ngayon, para po bigyan diin, ito po ang nangyayari sa Amerika, o nangyari sa Amerika. Ito po ay si Donald Trump, na siya pong, ano ba siya? Siya po ang dating Pangulo ng US of A at naging Pangulong muli. Kasalukuyan po nakaupo. Pero siya po ay na-convict sa 34 counts of felony. Kung kaya po siya hindi nakakulong ngayon sapagkat meron pong batas sa New York na maaring huwag parusahan ng pagkakulong ang mga opisyal nila na manalo sa halalan para huwag aandap-andap ang kanyang damdamin, para siya ay makapag-perform ng gusto sa trabahong inatang sa kanya ng mga mamayan. Kaya hindi po siya napatawan ng parusa. Nevertheless, yung record po niya na siya ay convicted, nakatala po yun sa kanilang talaan na siya ay convicted. Kaya kahit presidente siya, kauna-unahan siyang convicted president. Bakit nangyari yon? Sapagkat po ang mga mamayang Amerikano ay may kalasag at tabak, laban sa mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao sa buong pamahalaan nila. Ito po yung karapatan sa trial by jury. Mga mamayan po ang nag-convict kay Trump. Pero naalala ko lang kasi dito sa usapin ng impeachment ni Sara, ipinagigiitan ni Tolentino ang kanyang kaungasang kaisipan na wala daw tawiran. Mula sa 19th Congress papunta sa 20th Congress, yung papasok na Kongreso. Na siyempre mapapalitan yung 12 senador. So ang kasong ihahain ni Tolentino pagka itinawid ng 19th Congress sa 20th Congress ang Sara impeachment, jaywalking. Jaywalking. Dapat, Tolentino, kasuhan mo kung sino man yung mga senador na tumawid doon sa walang tawiran. Jaywalking. Pambirang patis. So, eto, by analogy, doon po sa jury trial ni Trump, doon sa kanyang 34 counts of felonies, merong isang juror doon na isinumbong sa judge na meron di man nakipag-usap sa kanya. Ang judge agad na nag-order kasi hindi katulad dito sa atin sa huwad na demokrasya, yung judge sa Amerika may poder para utusan niyo yung mga pulis o yung mga FBI na magsagawa, CIA siguro, magsagawa ng investigasyon. At isa pa, yung pong mga jurors, may nakasyado sa kanila Secret Service. Malamang nga, yun ang nagsumbong. Diba? So, hinanap yung nakausap. Tinawag, sinupuin na ng judge sa kanyang chamber. So, napagtanto ng judge na wala naman palang kaugnayan dito sa paglilitis ang pinag-usapan nila. Kaya medyo inabsuelto din ng judge yung kumausap sa isang juror. Pero, para wag na, kasi kompromiso na yung juror. Kumbaga, nakilala na siya,
Yeah. Hindi na siya magiging, kumbaga, ikampante. Yung kalooban niya na maghusga dahil kilala na siya, baka siya ay resbakan. No, ha? So, minarapat ng judge na siya ay palitan sapagkat meron namang 6 no, na alternate jurors dun sa paglilitis. Ano, ha? Yun lang. So, mali yung sinasabi ni Tolentino, kaungasang kaisipan nga eh. Diba na hindi pa pwedeng tumawid, na walang tawiran, na jaywalking yung mangyayari pag ginawa nila yon. Sapagkat pagka umalis na yung 12 senador, ano ha, na katulad niya, hindi na makakatawid dahil natalo sa halalan, abay, agad naman papalit yung 12. Diba? So, hindi mababakante ang upuan ng isang juror, senador. Tama, ano ha. So, dito, kung ikukumpara natin sa setup ng judicial system natin sa bansa, ano sabi ni Martires? May korupsyon sa mismong ombudsman. Pambirang patis, oh. Di dapat sinibak niya na lahat ng mga empleyado ng ombudsman. Nag-resign na siya. Kapal naman ng mukha nila. Kumukubra sila ng sweldo dahil mula doon sa ating pinagpawisan, pinagpaguran, pinagpatuluan ng dugo, no, para ipalamo nila sa kanilang pamilya na wala naman pala silbi. Sila sa kanilang trabaho na panagutin ang mga kawatan. Diba? Si Martires mismo umaamin eh. Wala daw batas na pwedeng gawin, no, para kaungasang kaisipan ngayon eh. Now, ang susunod po natin exhibit sa beauty ng hukuman trial by jury na magpapatunay na kaungasang kaisipan lamang ang meron si Martires. Ito po, sa South Korea. Ang South Korea po, nag-dry run sila sa hukuman trial by jury noong 2007. Pagdating po ng 2012, nag-full blast po sila. Kinomisyon nila yung isang prosecutor sa US na fluent sa Korean language. Kasi siya po ay, bagaman pinanganak sa US, ang mga magulang niya ay puro mga Koreans, na tumakbo sa US dahil hindi na masikmura ang korupsyon at pang-aabuso ng gobyerno nila doon nung panahong yun. So sa bahay nila, ang lingwahe, Korean. Kaya siya ang napili na ikomisyon para kumbaga magkaunawaan sila ng mga prosecutor sa South Korea. Now, simula nung nag-trial by jury po sila, ang daming mga dating pangulong kurakot ang nakulong at nabawi nila yung kwarta. Pati po yung mga kasabwat ng gobyerno katulad ng Hyundai, no, at iba pang mga malalaking korporasyon, dambuhalang korporasyon doon sa Korea, ngunit nakikipagsabwatan sa gobyerno para gawing gatas ang baka ang mga mamayan, kulong din mga opisyalis nila. Iyan ang beauty ng trial by jury. Again, dito sa atin, hukuman trial by palakasan. Kaya ang kalasag at tabak ng mga mamayan ay napunta dun sa mga abusado, traidor, mga kawatan, mamamatay tao, land grabber, na kuno'y politician sa buong pamahalaan. Another exhibit. Ito po, saan ba ito nangyari? Si Thomas Kwok, found guilty of bribery in Hong Kong. Hong Kong's biggest graft trial. Nakita nyo, ang Hong Kong po ay naging kolonya ng British. Diba? Great Britain nung araw. Na-colonize po sila noong 1843. Pagkaraan ng isang taon, 1842, na isabatas yung karapatan ng mga Hong Kongers sa trial by jury. Maging nung sila ibinalik na sa komunistang China, ang sovereignty ng mga Hong Kongers, napanatili doon sa kanilang kasunduan ang independent judiciary, hukuman trial by jury. Kaya napapanagot pa rin nila ang mga kawatan ng opisyal. At si Kwok nga ay isa sa mga nasampulan, sapagkat hawak nga ng mga mamayan ang kalasag at tabak laban sa mga abusado, traidor, mga land grabber, smuggling lord, pogo lord, gambling lord, drug lord,
mamamatay tao, at mga kawatang kuno ay politician sa buong pamahalaan. Karapatan sa trial by jury. Sa kabilang banda din sa atin, ito na naman si Martires. Ito, dapat ito, sinisibak na natin ito eh. Ha? Di ba? Hukumang trial by palakasan na meron sa bansa. Kaya may kalasag, may tabak, ang mga kawatan laban sa ating mga mamamayan. Pambira pa sa pati. So, now, you want more? Yes, there is more. Ito po si Malaysian Prime Minister Najib Razak. Ano po, siya din po ay nakulong. Sapagkat ang Malaysia ay dating colony ng Great Britain. So minana din po nila ang hukuman trial by jury. Mahigit isang siglo, isang century, 100 years, ano po? 100 nga lang ba? Sa siglo eh. Anyways, habang sila po ay may trial by jury, siyempre may mga precedents, may mga jurisprudence. At yun, hanggang ngayon, ang kanilang ginagawang basihan sa pagdesisyon ng mga kaso sa makabagong panahon. Kaya ito, kulong ang kanilang Prime Minister. Dito sa atin again, ang kahindik-hindik, karumal-dumal, nakalagayan nating mga mamayan na imbes na sa atin yung kalasag at tabak, abay, napunta sa mga abusado, traidor, kawatan, mamamatay tao, mga ngamkam ng lupain, drug lords, smuggling lords, pogo lords, na mga kawatan kuno ay politician sa buong pamahalaan. So nakita na po ninyo ang beauty ng trial by jury. You want more? Wag na. Sapat na yung tama na yun. Baka sumobra tayo eh. Baka ma-overload kayo eh. Ito na isa pala. Kasi mahalaga din ito eh. Ito pong ating West Philippine Sea. Ba't ba nagkaganon ang buhay natin pagdating doon sa laban natin iyon? Ay sapagkat itong si Karma Digong, ayun, hinimod ang wheat padoodle, sinipsip ang buto ni Xi Jinping. Dahil saan? Dahil sa siya ay tinubuan ng pag-ibig, lumabas ang pagiging bakla niya o pagkasilais. Hindi po. Dahil sa kwarta. Imbis na nakawin niya ng direkta, ipinadaan sa China ang ating mga likas na kayamanan na pamana ni Ama. Pambirang patisom. At siyempre hindi mangyayari yan kung tayo po ay may kalasag at tabak laban sa mga kawatan. Sapagkat ayon nga sa American Founding Father na si Thomas Jefferson, aking ipinagpapalagay na trial by jury pa lamang ang bukod tanging angkla na naisip na ng tao. At siyempre sinakatuparan kung saan lahat ng klase ng gobyerno, presidential man yan or parliamentary, kamukha ng Great United Kingdom ngayon, ay maitatali. Ang gobyernong yun, anumang uri ng gobyerno, maitatali sa mga prinsipyo ng saligang batas. Dito sa atin, Pilipinas, nako, kung labagin nila ang ating saligang batas, walang pakundangan. Ganon-ganon na lang, pambira pa sa pati sa So, siyempre, pag-uusapan natin, ano ba solusyon? Yan di ba? Hindi po pwedeng puro problema lang. Napapansin nyo ba? Napapansin nyo ba yung mga sinasabi, itong mga pinagpipitagan ng mga komentarista at yung mga ating mga opisyal sa gobyerno, yung mga just thinking class, yung mga dean sa mga kolehiyo, kung ano ang kanilang inilalapag sa atin. Puro problema eh. Wala silang solusyon na nakikita. Wala ni isa sa kanila na may malinaw na mata at pag-iisip na matino at
tenga na walang bulak, ano po, para marinig nila, makita at mapagtanto ang beauty ng hukuman trial by jury. Na tried and tested na for centuries. Na epektibo, bukod tangi epektibong mekanismo laban sa mga abusado, laban sa mga diktador, laban sa mga kawatan, laban sa mga ngamkam ng lupain, no po, na wala tuloy yung ating solusyon. Where na yun? Dito tayo sa solusyon. Hindi po pwede naman puro na lang tayo problema. Saan ba tayo? Sa sentido común, sa Caravan. Dito tayo sa, siyempre, team juror. Yan! Ito po yung ating isinusulong ng ating partido KKK 2.0 demokratiko nating mga nasahanay ng puwersa 99.9% itsapwera. Malinaw. Wala man sa atin ang nanggigitatang kayamanan ng mga kawatan, andito naman sa atin ang suwabing-suwabi kaysa kwarta ng mga sagradong boto, sandamakmak. So, umpisahan po natin. Ano po ba ang ating advokasya? Siyempre, numero uno nating advokasya riyan ay no one is above the law. Pagsusulong ng pagpapairal ng jury justice system sa ating bansa upang no one is above the law. Ito po yung ating logo. Ito po yung ating isinusulong bayanihan hukuman nating mga soberanong mga mamayan para tayo po ay makatugon doon sa atas ng Panginoon na be your brothers and sisters keeper. Ano po? So dito po, lahat ng mga Pilipino 18 anyos patas marunong bumasa at sumulat, kwalipikado na maging grand juror o kaya trial juror. Random po ang pagpipili, hindi katulad sa komunista na turo-turo. Yun ang kanilang people's court. Ituturo-turo nila kung sino yung humusga at yung huhusga. Obligado na husgang guilty ang kanilang inaakusahan. Pag hindi ginawa yun ng kanilang mga itinurong huhusga, tutukhangin sila. Tama? No ha? And so, the right to a trial by jury is the epitome of democracy. Pundasyon, esensya, puso ng demokrasya. No one is above the law. Juror People Power Revolution, gamit ating mga sagradong boto, empowering we, the sovereign, but powerless, Sovereign nga tayo, pero powerless. Imbis sovereign tayo mga alipin, dahil hawak ng mga kawatan, mga traidor, ang hukumang trial by palakasan. Po. Ang panangga at tabak, kalasag at tabak. So para himas riyas agaran, ito pong mga kawatan, ito po ang ating ina-advocate. Ano po? And then, alam mo na, dito hindi rin yan. Ayon. Ito po yung ating amenda numero 1. Numero 1 plataforma. Pero, bukod dito, mayroon pa rin tayong 15 pa. 15-point agenda. Pangunahin nga riyan, siyempre, itong pagpairal ng jury justice system. Kasi lahat ng mga panukalang batas, baliwala yan . Kahit nga ayuda bilyon-bilyon para sa mga mamayan. Ano yun? Napakikinabangan ba lahat natin yun? Hindi. Bukod sa hindi, lahat tayo nakikinabang doon, kinakatkong pa nila. Imbis 5,000, 1,000 lang binibigay. Mas malaki o binubulsan ng mga kawatan. So ito po ang ating panukala. Amendahan ang Section 14, Paragraph 1 and 2, or A and B, ng Article 3, Section 14. So doon sa Paragraph A, walang sinuman ang maaaring akusahan ng kriminal na kaso o sibil, maliban na lamang kung mayroong akusasyon o sakdal na nagmula sa grand jury. 16 hanggang 23 mga pangkaraniwang mga mamamayan, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, at naghain ng kanilang application. Sapagkat may termino pong grand jury, maabot ito po ng
at least isang taon, no, ang termino nila. So kailangan meron pong panahon ang mag-apply bilang grand juror dahil 3 beses sa isang linggo kung sila po ay magpangipangita para desisyonan kung may probable cause ang inihahain sa kanang reklamo ng mga mamayan. Tayong lahat po, maaaring maghain ng reklamo. Lagay natin kung ano yung kwento nang hindi tayo kinakailangan magpakilala. So walang resback. Kumbaga, kung ikaw yung clerk sa Office of the Vice President na pinag-imbento ng mga pangalang piatos, etc., 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 no ha? Pwede ka nang dumulog, pumunta sa grand jury, sa mga halls of justice, no ha? At ilagay doon sa box ang iyong kwento. Bahala na po silang magpa-imbestiga ng pasekreto. No? So yan po ang ating pangunahing misyon ng ating pong team juror. And then, etong matindi, no ha? Sa atin din pong hanay manggagaling ang ating mga kandidato. Kaya po ay mag-isip-isip na po kayo, mag-umpisa na po kayo magtatag, no, ng chapter. Sapagkat yung mga charter chairman/president, magiging kabahagi yan. Hindi na yung charter, pati yung chapter. Magiging kabahagi po yan ng National Directorate Board na siya pong magpapasya sa mga halimbawa sa issue ng sino ba ang pwede nating mamanukin ng mga senador, presidente, vice-presidente at iba pa mga posisyon sa buong gobyerno pagsapit ng halalan. So ito po yung magdidesisyon. Pantay-pantay po ang karapatan ng bawat isa, tigi-tigisang boto din po. Siyempre kasama na din po doon sa National Directorate Board, no, ang lahat na opisyalis na national at yung pong mga committee chairman sa national. No? So yan, malinaw ha. So bukod sa ating hanay manggagaling ang mga kandidato, tayo din po ang tatayo ng makinarya politika. O di ba? Ang lawak ng ating makinarya politika. Pagkatapos meron pa tayong dumadanggungdong na boses sa social media. Hindi na natin kailangan magpa-advertise sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo. Social media na lang. Sobra-sobra na ang ating puwersa bilang makinarya politika. At pagkatapos niyan, siyempre, ito ang pinaka malupit. No? Meron pong pipirma ng ating mga kandidato na sagradong kasunduan. Basahin ko lang ha. Sagradong kasunduan sa mamayan ng team juror candidate. Sa loob ng 3 buwan mula sa araw ng aking panunungkulan sa Kongreso, sa Senado, o bilang konsihal, mayor, bla bla bla, aking ihahain ang amenda sa Bill of Rights upang ilagay sa kamay ng mamayan ang batas bilang jurors. Sakaling mapako aking pangako, maaring gamitin ang kasunduang ito ng kahit sinong rehistradong botante para ako ay patalsikin sa aking halal na posisyon. So, dapat wala na agam-agam. Yung mga nininira lang rin na tayo, ang ating advokasya ay pabalat bunga lang na pag tayo ay napwesto, mga ambisyoso tayo, ay wala din tayong gagawin, kundi ang mangurakot. Ayan, binabalanda ko na sa iyo. Itago mo. Para pag hindi tinupad ang obligasyon ng team juror, patalsikin mo sa pwesto. Ito po ay may legal na timbang, tuni-tunilada. Kasi ito po ay kusang ibinigay, di ba, ng kandidato ng ating partido KKK 2.0 Demokratiko. So, palagay ko naman malinaw na po ang ating mga panuntunan, ano po, ang ating pong adhikain, ang ating pong mga layunin na talaga namang dakila at dalisay. So,
iiwanan ko po sa inyo ang isang kusing kaisipan, ano po, na dapat ay i-memorize po natin. Ati pong isa-isip, isa puso, at isa katuparan. Ang pagpanday po ng lipunan ay patriotikong tungkulin ng bawat soberanong mamamayang Pilipino, at ito po ay nakaukit sa preamble ng Saligang Batas. At kung saan ang nakalagay, kami, ang mga soberanong mamamayang Pilipino, ang may kataas-taasang puder, kapangyarihan sa inang bayan, ay nagsusumamo ng gabay at patnubay mula sa Panginoong Diyos upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan, at titiyakin po namin na ito po mga biyaya ng kalayaang pantay-pantay equals demokrasya ay pakikinabangan hindi lamang namin sa kasalukuyang namin, ibig sabihin hindi lamang po namin mga puwersa 99.9% sa puwera sa kasalukuyang henerasyon, bagkos hanggang sa susunod pa pong salinlahing kayong manggi till His kingdom come. Wala po sa kamay ng ating mga iniluklok sa gobyerno ang pandayin ang lipunan, sapagkat malinaw po naman na interest lamang nila ang kanilang isinusulong. Pagalingan sila ng diskarte kung paano tayo abusuin, pagnakawan, tatraidurin para magkakwarta po sila, manggitata po sila sa nakaw na kayamanan. Malinaw po ba? Nasa ating mga kamay. Puwersa 99.9%, it's a puwera. Ang obligasyon na pandayin ang makatarungan at makataong lipunan. Kaya, dapat lang, juror ka. Tara na, juror people power, revolusyon na. Kung pa rin po inyo laging nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.